Kalalabas lang ng spoilers para sa One Piece Chapter 1188 at napakatindi ng chapter na ito. Panibagong form, panibagong transformation ni Luffy sa kanyang Gear 5 mode na kung saan magta-transform siya papunta sa isang genie. Kung ano ang new sets of abilities, kung anong mga ma-feature na panibagong atake ni Luffy gamit ang form na ito, matutunghayan natin sa chapter na ito. However guys, at the very same time, hindi ito magiging effective kontra kay Imu dahil eventually, makakahanap pa rin ng panibagong counter-attack si Imu tulad ng pinag-uusapan natin sa ating previous video. Sobrang daming application ng Omen to the point na at some point, tinamaan niya si Luffy. Tulad ng ginawa niya dito kay Loki, binutas niya din ang dibdib nito sa pamamagitan ng isang panibagong atake. Habang minamaliit at binabastos itong si Luffy at sinasabi na hindi daw pala talaga siya si Joy Boy dahil hindi siya ganito kahina. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece Chapter 1188. Kaya naman, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Void. At sa spoil ko na kayo guys, ito ay ang pangalan ng atake na wawasak sa confidence ni Luffy. As for the title page guys, mafe-feature naman daw dito ang buong Straw Hat crew underwater. Hindi nabigyan ng kahit anong specification or details kung paano yung nangyari. Most likely, nasa loob sila ng isang air bubble or baka naman nakalubog talaga sila submerged underwater without any equipment. Pero mag-proceed na tayo sa pinaka-context ng chapter na ito. Nakita nga natin sa latest chapter na ang chapter 1187 na nag-transform na si Luffy sa kanyang final form, ang kanyang Gear 5. Na kung saan pinagkamalan pa nga siya ni Imu na siya si Joy Boy. Pero tulad ng ginawa niya ng labanan niya si Kaido guys, hindi talaga yun ang mismong form na gagamitin niya para labanan nitong si Imu. Kung kay Kaido, lumaki siya, naging siyang isang higante. Dito naman kay Imu guys, nag-transform din siya papunta sa isang genie. Ngayon, walang kahit na anong details, walang specifications kung anong itsura ng genie form niya, but most likely, kung i-imagine natin yon, para bang pareho pa rin naman ang itsura niya. It's just that baka medyo lalaki siya dito at ang parteng baba ng kanyang katawan ay para bang medyo nawawala at nagfe-fade. Kung anong reason kung bakit ito ang form na ginamit niya kontra kay Imu hindi ko pa din alam. And I can't imagine, wala akong kahit na konting idea kung bakit ito ang ginamit ni Luffy. Pwede bang magkakaroon siya ng advantage sa form na ito? I don't think so. Pero sigurado naman after may release ang panels, makikita natin yon at maiintindihan natin kung bakit yun ay ang ginamit na form ni Luffy. Also I think medyo malaki siya doon dahil kung pareho lang naman yan ng size ang kanyang base Gear 5 form, para saan pa? Unless ma-enhance nito ang kanyang physical capabilities. Ngayon, ang tanong guys, magiging malupit ba ang performance nitong si Luffy kontra dito kay Imu? Malalampasan niya ba ang ginampanan nitong si Loki kontra dito? Or baka ang suntok na ginawa niya before, baka yun na ang huling hit na mailaland nitong si Luffy kay Imu. Mangangahulugan lang yun na oo, nakatama siya kay Imu, pero compared kay Loki, mas malupit pa rin ang performance ni Loki. Pero to be honest naman guys, matalo man dito si Luffy, it is to be expected. Tulad ng binanggit ko sa inyo sa nakaraang mga videos, it is bound to happen. Dudurugin ni Imu si Luffy at si Loki dito. Walang rason, hindi magme-make sense kung tatalunin nila si Imu dito sa Elbaf Arc. Sa POV naman guys nitong si Imu, makikita na natin finally ang itsura nitong si Joy Boy. Syempre since para tayong nakasilip sa memorya nitong si Imu, makikita din natin ang itsura ng kanyang kaibigan na si Joy Boy. One of the key details or significant na karakteristik ng itsura ng mukha nitong si Joy Boy ay kahawig na kahawig daw nito ang itsura ni Luffy kapag naangiti ito. Kaya naman nung nakita nga nitong si Imu ang Gear 5 form nitong si Luffy at pinagkamalan niya itong si Joy Boy, after nitong umiti sa kanyang white form na to, mas lalo pa siyang nako-convince na baka si Joy Boy talaga ito na nag-return. However guys, sa sumunod na context ng spoiler na ito, para tayong mag-shortcut, makakarating tayo agad sa final page
which means siguradong ang context ng chapter 1188 ay pupunuin ng laban sa gitna ni Imu at ng genie form ng Gear 5 ni Luffy at ng flashback ni Imu dito kay Joy Boy na kung saan makikita na nga natin ang itsura niya. Possible din na silhouette pa rin, pero kahit papano madadagdagan yun ng details. Magkakaroon tayo ng panibagong clues kung sino si Joy Boy. At ito na nga guys, final page na, at ang malala niyan dito tatamaan si Luffy ng napaka-vital na injury, napakalala na atake mula dito kay Imu. Ayon dito guys, nagsasabayan sila dito nitong si Imu nang bigla na lamang mag-transform ang spear na ginagamit nitong si Imu at bigla itong naging isang sword. Dahil dito guys, na-caught off guard si Luffy at nabutas nito ang kanyang katawan. Kung nalilito kayo guys kung anong spear yon, the very same weapon na gamit-gamit ni Luffy all throughout this time na pinapabago-bago niya lang ng form. Yun nga guys, nakita natin at first na parang isang naginata. Siguro sasalagin sanay nitong si Luffy, but then bigla itong nag-transform at nag-revert ang itsura nito. Kaya imbes na masalagyon nitong si Luffy, natusok siya nito sa katawan. Tinatawag nitong si Imu ang atake na ito na Void. Isa na naman ito guys sa napakalupet na application nitong si Imu ng kanyang Omen, ng kanyang Black Flames. Kung tatandaan nyo, dito pa lang kay Loki, ang Nemesis, ang Stigma, yun ang bumuta sa katawan ni Loki. At ngayon, ang Void naman ang ginamit niya para butasin ang katawan nitong si Luffy. At maihahanin tulad daw ang pinaka-scene, ang pinaka-itsura ng panel noong butasin din itong si Crocodile ang katawan ni Luffy sa previous chapters, sa previous arc. So kung titingnan nyo ang panel na ito, siguro ganitong ang itsura. Palitan nyo na lang itsura ni Crocodile ng itsura ni Imu. At ang malala pa yan guys, since ito na nga ang final page, sa final panels, sa pinakahuling scene sa chapter na ito, ay minaliit pa nitong si Imu si Luffy. Habang hawak-hawak niya na butas ang katawan nito, sinabi niya dito na nagkamali siya. Hindi daw pala talaga si Joy Boy itong si Luffy, dahil hindi daw ganito kahina si Joy Boy, na para bang iniinsulto niya pa ito. At first, naniniwala siya na nag-return si Joy Boy, pero after niyang hindi pagpawisan kontra dito kay Luffy, nagbago ang kanyang isip, na para bang alam na alam niya na napakalakas talaga ng tunay na Joy Boy. Sobrang lakas na dapat kahit papano mahihirapan siya. Pero itong si Luffy, tinalo niya ng napakadali. Kaya naniniwala siya na hindi talaga ito si Joy Boy. And just like what I've told you guys, bubugbugin at tatalunin silang pareho ni Imu sa chapter na ito, sa arc na ito. Dahil walang rason para manalo sila kontra sa final villain nang walang kahirap-hirap right after introduction. Which means, after this fight, ang dalawang itinuturing na pinakamalakas na si Luffy at itong si Loki, binugbog ni Imu. But for sure, mas malupet, mas maangas ito once na makita na natin ang mga panel. Kaya naman, antayin nyo lang guys, this coming Friday, maire-release natin ang full chapter review. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.